faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. At ang ating faith book po ngayong gabing ito, makikita po natin yan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 to 24. Na alam po natin ang 1 Thessalonians ay meron lamang pong 5 chapters. At ito ay nasa closing part na ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica. Ano po? At alam natin na itong 1 Thessalonians ay punong-puno ng encouragement, and towards the last part ay inadmonish or inutusan ni Pablo ang mga mananampalataya sa church ng Thessalonica na mamuhay ng nararapat. Ano po? At makikita po natin yan mula 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 hanggang chapter 5 verse 22. Pero dito po sa ating passage, sa verses 23 to 24, makita po natin na sinabi niya kung paano natin magagawa yan. No? Malawak po at mahaba yung scope ng mga utos ni Pablo. 1 Thessalonians chapter 4 focuses early on the purity of the Christian life. Ano po? Na sinasabi niya dapat mamuhay tayo ng may purity bilang mananampalataya. Ano po? At dito naman, habang kino-close niya to, sinabi niya kung paano natin makakamit yung or magagawa yung mga inutos niya. Ano po? Hindi lang naman siya basta nag-uutos no. Sinasabi niya kung ano yung benefits at paano natin gagawin. Ano po? Yan yung isa sa mapapansin natin sa mga sulat ni Apostle Pablo, no, whether sa Philippians, sa Galatians, sa Ephesians, no. And dito nga po sa pinag-aaralan natin sa mga taga Thessalonica, no, sa book ng 1 Thessalonians. At ang sabi po diyan, now may the God of peace himself sanctify you completely. Ano po? He who calls you is faithful. He will surely do it. Ano po? Ang ating pong pag-aaral nito, pinamagatan kong buong buo kay Lord. No? Faithful to the finish. No? Minsan kasi ang feeling natin, nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ano po? At namuhay bilang Kristiyano, minsan akala natin ang Christian life is trying harder. Ano po? O magbago ka na dahil Kristiyano ka na. O disiplinahin mo sarili mo dahil ikaw ay mananampalataya na. Ano po? O siguro sa context natin magbago ka na kasi partner ka na ng Hillcrest. Ano po? Pero hindi po yan ang sinabi ni Apostle Pablo. Ano po? Hindi niya sinabing sanctify yourself completely. Inuutos niya yun bilang guideline sa pamumuhay ng Kristiyano, pero hindi po yun ang magsasanctify sa atin. Ano? Hindi yun ang magpapakabanal sa atin. Ano ba ibig sabihin ng sanctification? Yun po ay hindi ka mamumuhay na parang banal na banal ka. Ano po? Kundi mamumuhay ka bilang set apart. Ano po? Set apart sa mindset ng mundong ito, set apart sa common practice ng mundong ito. Ano po? Kasi yun po yung pagtawag sa atin ng Panginoon no? Nung kumbaga siya nagkatawan tao and ultimately namatay sa krus ng Kalbaryo. Ano po? When God restores the relationship with us through the Lord Jesus Christ, ano po,
Hindi po doon natapos yun, no? Hindi lang sa salvation. Pero merong part ng sanctification. Ano po? At yun yung ipapamuhay natin dito sa mundong ito bilang isang mananampalataya. Dapat merong difference. Ano po? Being citizens in the kingdom of God. At sinabi po dyan, no? Sa pinag-aaral natin na hindi niya sinabing sanctify yourself, but may the God of peace himself sanctify you completely. Ano po? Ibig sabihin kung paano ang ating salvation ay by grace through faith, ganun din po ang ating sanctification. Ano po? Kung babasahin niyo po yung Romans 8:28, alam na alam po natin yan, no? Sabi dyan, all things work together for good, no? And yung iba, nami-misinterpret yun na kabutihan lang natin, no? Or kabutihan lang nung nagbabasa. Pero kung babasahin niyo po yung karugtong noon, verse 29, sinabi doon na the reason why God is working all things for good is so that we would be like Christ, no? Yun ang goal ng Diyos kung ba't siya tayo niligtas, para maging or para mamuhay na katulad ng pinamuhay ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Hindi po madali. Actually, imposible yun. Pero kaya nga sinabi ni Apostle Pablo dito, hindi niya sinabing utos, kundi parang prayer. No? Sabi niya, may the God of peace himself sanctify you completely. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa sa atin. No? Ang dapat lamang natin gawin, ganun pa rin, manampalataya sa biyaya ng Diyos. At makikita rin po natin dyan na buong-buo ang concern ng ating Panginoon sa atin. No? Hindi lang siya concern sa pagsamba natin na tuwing linggo or sa Hillcrest, yung gabi-gabing faithbook natin. Hindi lang. Hindi rin siya concern sa Christian image mo. No? Lately, no, nakikita natin mga matagal ng Christian leaders, matagal ng pastor, yung iba author pa ng book pero nahulog pa rin sa kasalanan. And because they are celebrities, no, dahil sikat sila, mas napapansin at kumbaga yun nga, nababalita kahit sa mainstream media. And of course, ang isa sa napupulaan na hindi lamang sila kundi yung pananampalatayang mayroon sila. Pero yun nga, hindi lang dun concern ng ating Panginoon, no? Kundi concern siya sa spirit, sa relationship natin sa Kanya, sa soul, sa ating thoughts, emotions, and mindset, no? Kasi minsan, sabihin natin, Christian ba yan? Pero ba't ganun mag-isip, no? Pero concern po ang Diyos dun. No? Gusto niyo mabago rin ang ating mindset. Kaya nga hindi tama at hindi totoo, no, na sabihin na naririnig natin usually na kung mahal ako ng Diyos, tatanggapin niya ako kung ano ako. Totoo po yun, pero first part lang po yun because ang goal ng Diyos nga ay maging kagaya tayo ni Kristo, no? Hindi yung tatanggapin niya tayo pero hindi tayo magbabago, no? Dapat mayroong pagbabago, pero yun nga, hindi rin natin makakaya yun sa sarili natin. Kundi, kailangan pa rin natin ang tulong ng Diyos na gumawa sa ating buhay, no, through the Holy Spirit. Gusto niya ng wholeness, hindi partial surrender, no? Pero ang comforting po dito sa ating pag-aaral ay sabi dyan sa verse 24, He who calls you is faithful. He will surely do it. No? Hindi po tayo ang gagawa. Ang Diyos ang gagawa sa puso natin, sa buhay natin. No? Dapat po matandaan natin or maisip natin and maalala natin palagi na ang Christian growth ay hindi nakabase sa sipag mo, hindi nakabase sa perfection mo, hindi nakabase sa dami ng activities mo. No? Kasi pwedeng buong araw ka nagbabasa ng Biblia, buong araw ka nananalangin, pero kung
walang paggawa ng Panginoon, wala rin pong kwenta yan, no? Iba pa rin makikita. Siguro inisip natin na mabait tayo or ah, mas papaboran tayo ng Diyos. Ano po? Pero hindi po doon nakabase yon. Nakabase pa rin sa Kanya, sa katapatan niya, sa biyaya niya. No? And sabi nga po dyan, matapat po siya, no? Nakabase po yung sanctification natin sa faithfulness ng Diyos. Na kahit tayo nagkakamali, ay papatawarin niya tayo, no? Yan ang pangako sa 1 John chapter 1 verse 9. And kapag tinawag ka niya, hindi ka niya iiwan sa gitna ng proseso, no? Hindi siya yung, ay, palaging palpak to, pababayaan ko na to. Hindi po ganun ng Panginoon. No po? Kundi siya ay matapat at gagawin niya po yan, no? Yan po ang magandang pangako. Una, siya ang gagawa. Pangalawa, matapat siyang gagawa. At pangatlo, gagawin niya hanggang makumpleto. No? Napakagandang pangako po nun. So, dapat isipin natin sa buhay natin, meron bang part sa buhay natin na hindi pa natin nakikitaan ng pagbabago, no? Ibigay po natin sa Panginoon yan, no? Meron ba sa pangangatawan natin, no? Na siguro dahil kagaya ko na nagkakaedad na, dumandami na yung sakit. Pero kaya pa rin pong gamitin ng Panginoon yan. Kaya pa rin gamitin ng Diyos yan kung isusuko natin sa Kanya. Natandaan po natin, as our salvation is by the grace of God, our sanctification is also by the grace of God. But we can only achieve it if we will believe and surrender to God. No, na sabihin natin sa Panginoon, wala tayong magagawa sa sarili natin. Kailangan natin ng tulong niya, kailangan natin ng kapangyarihan niya, at higit sa lahat, dito sa pinag-aaralan natin, kailangan natin ng katapatan niya. Manalangin po tayo. Panginoon Jesus, salamat po dahil ang inyong salita ay kumo-comfort sa amin. Kagaya po ng nasa Facebook namin ngayong gabing ito na kayo po ang Diyos ng kapayapaan na mangunguna para kami mamuhay na kagaya ng aming Panginoong Jesus. Dalangin po namin, Panginoon, na sa araw-araw ay maalala namin ito at may sa pamuhay na isuko sa inyo ang mga araw na darating para mas lalo namin kayong makilala, mas lalo nyo kaming mahulma, Panginoon, into and towards Christ-likeness. At makita po ng mga tao sa paligid namin, mga tao na nakakasalamuhan namin, yung pagbabago na ginagawa nyo na kayo lamang po ang makakagawa, Panginoon. Maraming pong salamat at sa inyo po na ng papurit, luwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat.